Sunod. Ito po, wag po kayo magulat mga kababayan ha. Bulacan. Anong meron sa Bulacan? Naku po mga kababayan, nagugulat din po ako. Bakit? Yung gobernador ng Bulacan na si Dan Fernando. Nagulat daw siya sa kanyang nabalitaan kagabi nung napanood daw niya ang nilabas ni PBBM na ang Bulacan ay napakadaming project. Ano nga ba ang project ng Bulacan, mga kababayan, na napakadami? Wait lang ha, tignan ko lang. Kasi hindi ito yun eh. Para hindi tayo mapahiya. Asan na ba yung project ng Bulacan? Ito po ang project ng Bulacan na, Diyos ko, 600 plus. Flood control project. Nagulat po. Nagulat po ang gobernador ng Bulacan na si Dan Fernando. Ano ba ang sabi niya? Kahit kayo naman po mga kababayan ay talagang magugulat din po kayo. Bakit? Sino bang hindi magugulat yan na meron pang 600 plus na flood control project? Wala naman daw siyang nalalamang ganon. Ito ang sabi mga kababayan sa News 5 post ni Dan Fernando. Ito po. Sa lokal sa amin, wala po kaming alam dyan. Di ba? Napatanong si Bulacan. Bakit? Governor Dan Fernando. Sa lokal po sa amin, wala po kaming alam dyan. Na na meron palang 600 plus flood control project. Allocation. Saan po yan nilagay? Nagulat si Governor Dan Fernando. Nagulat umano si Bulacan Governor Dan Fernando sa dami ng allocated flood control project sa lalawigan. Sabi niya na yan sa panayam sa kaniyang programang Morning Matters on One News. Paliwanag na gobernador walang alam ang kanilang lokal na pamahalaan kaugnay sa distribution ng budget para rito. Actually, nasa national yan eh. Kung papaano nila i-distribute yung mga budget dyan, sagot ni Fernando. Biruin ninyo ha. Gobernador, walang alam. Sino nga ba ang may hawak dyan? Nako, nasa national daw. O sino ba yung nasa national dyan? Di yung Senado. Kung naalala ninyo mga kababayan, doon sa budget insertion ni Chis Escudero na 2025 budget na 142.7 billion, merong 12 billion matatanggap ang Bulacan. Saan na ba yung napunta? Sino bang may hawak nun? Naku po! Hindi daw alam! Hindi daw alam ni Governor! Nandun siya kumuwatan eh! Pukin ni na blentian, get ba? Animal pesting yawa kung asa mo na napunta nga. Ang tubig na kabaha-baha palagi. Lang nandyan ako nakatira dati sa may pulo, Valenzuela. Papuntang Bulacan, Ubando, apakalalim ng tubig dyan. Hindi daw alam ni Governor Dan Fernando kung saan napunta yung 600 plus na allocated flood control project na kumukuha ng 12 billion pesos. Hindi daw nila alam. Sabi niya, actually, nasa national yan eh. Kung paano nila dinidistribute yung mga budget, dyan sagot ni Fernando. Matatandaan na itala sa Bulacan ang pinakamaraming bilang ng flood control project na nasa 668 based sa inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos noong August 11. Kahapon. Ang Bulacan, kung napanood ninyo, mga kababayan, yung pinakita ko sa inyo kagabi sa live natin, 12 billion po ang natatanggap ng Bulacan. Sino po may hawak dyan? Nako. Tapos may pasabi-sabi pa yung isang senador. Oy, wala pong mga senador na sanggot dyan ha, ni isa. Wala po. Sa mga kontraktor, walang senador dyan. Wala nga senador di umano sa kontraktor. Pero sino po ang may hawak po ng pondo ng flood control sa Bulacan? Nasa nasyonal nga. Nako, tulog-tulog sa pansitan kasi. Sleeping sa noodle house. 12 billion daw. Ano ba? Di poga, lentian. Sabi ni Dan Fernando. Actually, nagulat nga din ako. Hala! Ang dami pala, 668. Hala! Siguro ganyan yung reaction ni Dan Fernando, no? Ay, Ma'am Winnie Sagun, maraming salamat sa iyong 7 Canadian dollar super sticker. Thank you so much po. Siguro ganito ang hitsura ni Dan Fernando nung narinig niya kagabi kay PBBM na ang Bulacan ang number 1 sa may pinakamalaming flood control allocated project na 668. Hala!
Hala! Oh! Gumanon siguro si Governor kagabi. Hala! Hala ka eh! May ganyan pala kalami! Asaan pa rin project na yan? Hala eh, hindi ko alam yan! So dami ng allocate ng flood control project sa lalawigan ng Bulacan. Hindi daw alam ni Gobernador. Hala! Nothing beats the Jitsu holiday in Bulacan flood control project. The Governor in Bulacan, no way alam. Nothing beats the largest project of flood control budget in Bulacan. But the Governor Dan Fernando, walang alam. Yeah. Oh, di ba? Kita ninyo? Nothing beats the largest amount of flood control project in Bulacan. At the governor in Bulacan, walang alam. Di ba? Dapat ganun yung ginawa eh. Nothing beats the Bulacan budget of flood control. Yeah. Nothing beats the Bulacan flood control project. 12 billion in just 1 year. It's good for 668 flood control project allocated. Governor Dan Fernando, hindi niya alam. Na kanino kaya yan? Darling on my head, nothing beats the 12 billion budget of flood control project in Bulacan. The Bulacan flood control project allocated of 668 flood control project. But the governor in Bulacan, hindi niya alam na kanino ang 12 billion na yan. Biruin nyo Bulacan daw ang pinakamalaki. Nothing beats the 12 billion flood control project in Bulacan. It will cost of 12 billion with a 668 allocated flood control project. Pero ang gobernador nila na si Dan Fernando, hindi niya alam. Sumasalangit nawa ang 12 billion na yan. Di ba? Itanong mo sa mga mayors kung wala pa ba, baka naman nasa barangay tanod, sabi ni Rick Fernandez Akayan. Yeah? Nothing beats the largest budget, 12 billion flood control project in Bulacan. It estimated 12 billion pesos with the 668 allocated flood control project. Pero hindi alam ni Governor Dan Fernando. Oh my goodness. Yeah, kita ninyo yan? Mga kababayan, munti ko ng Dan Fernandez. Yung Dan Fernandez pala, ano pala yun? Laguna pala yun. Pareho din kasi artista. O, kala ko yung senador na dapat walang project, sila ang maraming project, pero ang local official na dapat may project, walang alam, only in the Philippines. Sabi ni Rini Rodolfo, maraming salamat po. Ma'am po ba or si Riani? O, Rian? Rinia. O, Rinia pala. O, Rinia. Ayan, mega love shoutout po and salamat sa yung super chat. Nothing beat the largest 12 billion price of flood control project in Bulacan, allocated with 668 flood control project. Pero ang governor, walang alam. Na kanino yan? Nothing beat, darling on my head, nothing beat the 12 billion Bulacan flood control project. Kita ninyo? Nothing beat the 12 million flood control project in Bulacan, allocated with 12 billion 666 flood control project. Hindi alam ni Governor Dan. Ay, Diyos mio, Marimar. Diba? Naku po. Merong nag-comment. Ilang gobernador ng Bulacan ang nagdaan, ni isa walang nakarisulba. Paano nga ba makarisulba kung ang budget nasa taas lang, hindi binababa? Ako sa totoo lang, maniniwala po talaga ako mga kababayan na walang alam si Governor Dan Fernando. Bakit? Kasi kung may alam to, isa to sa imbestigahan. Di sana nilagay na ni PBBM doon, nakasali siya sa may tumanggap ng pondo. Wala eh. At sinabi niya,
Actually, nagulat din ako kasi yung flood control na yan ay nasa national yan eh. Oh. So, ibig sabihin, hindi nga niya alam, nasa national lang. Eh, yung local government unit, ang party ng local government, gobernador, congressman, mayor, barangay chairman, kagawad, tanod, SK, board member, city councilor. Yan po yung mga local government unit. Eh kung sinabi ni Governor Dan Fernando na nasa national lang yan, ibig sabihin, sino ba yung nasa national? Ito po yung national. Senador, Vice President, President, House Speaker, Senate President, yan yung mga nasa, at yung mga Cabinet Secretary, Cabinet Member, yan yung mga nasa national. Di ba? Ang sabi, nasa national daw, nothing beat the 12 billion flood control project. 666 allocated flood control project with 12 billion budget. Hindi alam ng governor ng Bulacan na kanino ba yan. Di ba? Alam nyo na, mga kababayan. Grabe, no? Nakakaloka. Kung ako lang sana ang naging governor dyan, sasakit talaga ulo ko. Ito pa, mga kababayan, dumagdag pa to. Ano ba yung sunod? Alam niyo mga kababayan, trending naman kasi palagi itong impeachment complaint. At mga kababayan, ito na nga, ito yung sunod natin pag-usapan, patungkol ito sa impeachment complaint. Ito mga kababayan, naglabas na nga ang Supreme Court, no, ng tawag dito, ito Supreme Court of the Philippines. Naglabas po sila ng press briefer. Ito po mga kababayan, na isang sulat, no, ng Supreme Court. Ang nakalagay po dito, the Supreme Court in bank during its session today, August 5, 2025, acting of the following: GR number 278353, Sara Z. Duterte, House of Representatives et al. At GR number 278359, Attorney Arelito Torion et al. House of Representatives. Today, August 5, 2025, the House of Representatives filed a motion for reconsideration. The Supreme Court required petitioner, Vice President Sara Duterte, Attorney Israel Torion, comment the motion with an extendable of 10 days. Nako po, mga kababayan. Ma'am Wing Garcia, maraming salamat po sa yung 5 euro super sticker. Thank you so much. Mga kababayan, binigyan po ng ultimatum ng Supreme Court ng Pilipinas na pasagutin si Sara at ang kanyang mga abogado na hindi lalagpas sa 10 araw. Patungkol po ito sa motion for reconsideration ng House of Representatives. Naku po mga kababayan, ito na nga, pinapasagot na. Kaya mga kababayan, iilan sa mga manok ni Sara sa Senado nang gagalaiti at galit na galit. At isa na dito, yung may pangako na tag 10K. 10K daw. Bawat pamilya. Anong sabi dito? Actually mga kababayan, pinapasagot na po ng Korte Suprema ang kampo ni Sara Duterte patungkol sa motion for reconsideration, no, na pinasa ng House of Representatives, mga kababayan. No, ito po 'yun, wait lang ha mga kababayan. Pinapasagot na po sila. Ito po 'yun. Pakinggan niyo mga kababayan ha. Mismong ano po ang nagsalita dito? Si Camille, ano pangalan nito? Si Camille Teng. Ito po. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. However, the court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her. But any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. However, the court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her. So, ibig sabihin, pwede pang mag-file ulit sa 2026 pero hindi pa po absuelto si Sara. At pinapasagot nga po ito, mga kababayan, si Sara Duterte ng Supreme Court. No? Binigyan pa ng 10 araw na palugit sa ipinasang
House of Representative motion for reconsideration. Ngayon mga kababayan, naiirita at nagagalit na itong mga manok ni Sara. Isa na itong nangako na 10,000 daw, ayuda kada pamilya. Sino nga ba ang nangako ng 10,000 ayuda kada pamilya? Ito po mga kababayan. Ito po siya. Huwag po kayong tumawa mga kababayan na ito po ang sabi niya. Tawagin natin sa pangalang Boy Ayuda 10K. Ito po ang sabi niya. According dito sa post ng Trending Now, sabi dito, talunin na lang sa 2028. Mga kababayan, iyan ang hamon ni Alan Cayetano na talunin na lang daw sa 2028. Kung hindi daw kaya ng mga kongresista or kumakalaban kay Sara, si Sara Duterte na ipa-impeach, talunin na lang daw sa 2028. Ito ang sabi niya. Ito ang buwelta ni Senador Alan Peter Cayetano sa mga ayaw manalo si Vice President Sara Duterte bilang presidente sa 2028 election. At sa mga bumabatikos nito at sa mga nagko-complain sa impeachment laban kay Sara. Sinabi niya, yan sa kasabay na pagbotong pabor sa archive sa impeachment complaint laban sa Vice President. Hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment. Pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, i-impeach. Pero sa tamang paraan, aniya. Kaya nga, tamang paraan naman talaga. Kaya nga, lilitisin, di ba? So, pero ito ang sabi.